Dahil daw sa galing mag-sales talk ng isang salon owner at nagpakilalang may-ari ng isang financing business, naengganyo rin ang isa pang negosyante na maglagay ng pera kay Yumi. Lumapit lang siya sa akin. Kasi talaga meron naman akong business na sa pa-swipe ng credit card. Siguro nakikita na niya matagal sa Facebook ko na naglalabas ako ng unit. Nag-message siya sa akin, sabi niya baka pwede daw na makakuha ng loan. Pero matapos daw mabayaran ni Yumi ang unit, nabigla na lang daw siya nang biglang kumuha pa ito ng mahigit 10 units ng cellphone. Halos weekly, monthly, nagre-release ako sa kanya. Bago ako mag-release sa kanya, alam niya yun na may down payment. Yung down payment, okay din. Magda-down payment siya ng may 50,000, may 60,000, lahat. Nase-settle naman niya, nag-o-okay. Na magkapalagayan ng loob, nag-offer na rin umano si Yumi kay Erlinda, hindi niya tunay na pangalan na mag-invest sa kanyang negosyo. Tanong niya sa akin kung gusto kong mag-invest sa salon niya. Ang sabi niya sa akin, pang dadagdag niya sa renovation ng kanyang salon. Mula 50,000, umabot daw ng 900,000 pesos ang perang ininvest ni Erlinda kay Yumi. Mars, meron ka bang 50,000 dyan? Mars, meron ka bang 100,000 dyan? May 75 ka ba dyan? May 150 ka ba dyan? Paunti-unti yung labas, hindi isang bagsakan na 900. Buong akala raw ni Erlinda, lalago ang perang ibinagsak niya kay Yumi. Pero ang pangako nitong payout linggo-linggo, drawing daw pala. Noong January, pababa, okay pa lahat kami. Talagang pumalya lang kami noong September bago talaga ako mga anak. Tinaon talaga yung mga anak na ako nung nagkaroon kami ng palya. 8.4 billion at saka 900,000. So, nasa 9.3. Dahil daw sa matinding stress ni Erlinda, muntik pang malagay sa alanganin ang kanyang pagbubuntis. Noong time na yun, in-emergency na ako na panganak. Kasi dapat ang due date ko is October 21 pa. Birthday ko talaga. Pero napaaga, October 3, sabi, biyakin na ako. Hiling ni ng Annalyn ng Erlinda, maibalik ang perang natangay sa kanila. Bigay ako ng buong tiwala. Sana kung kaya pa, maraming nasirang buhay, hindi lang buhay, pamilya.